Tahimik ang umagang iyon sa baryo ng San Pedro. Habang tumutunog ang mga kampanilya ng simbahan, isang binatang nakaputing polo at maong handa-handa ang nagbibisikleta sa kalsada. Sa likod ng kanyang bisikleta, may maliit na kahon na may lamang mga bulaklak at prutas. Simpleng regalo para sa pamilya ng kanyang lobya. Ito ay walang iba kundi si Rico, 25 anyos. Nagtatrabaho bilang mekaniko sa bayan. Matagal na niyang nililigawan si Isabel, anak ng kilalang pamilya ng mga Monteverde, may-ari ng isang malaking construction company. Hindi naman siguro importante kung anong dala ko, basta taos sa puso ko, may hinahong sabi ni Rico sa kanyang sarili. Habang nagpipidal, pansin niyang unti-unting nagiging simentado at mas malinis ang kalsada. Ibig sabihin, papalapit na siya sa subdivision ng mga mayayaman. Sa gate pa lang, halata ng agwat ng buhay. Ang mga kotse, puro SUV at sedan. Ang mga bisita, pawang nakabarong at bestida. Habang siya, may bisikleta lang. Pawisan, pero may ngiti sa kanyang labi. Pagdating niya sa harap ng malaking bahay ng Monteverde, tumigil ang lahat ng mata. Ang mga kamag-anak ni Isabel ay nagtinginan at may ilan na nagtawanan. Ay Diyos ko, sino ba yung dumating sakay ng bisikleta? Delivery boy ba yan? Tita, siya po si Rico, boyfriend ko. Biglang natahimik ang paligid, pero halata ang mga pilit na ngiti ng mga bisita. Si Rico, bagamat nahihiya, ay tumango at nagbigay galang. Magandang hapon po. Pasensya na po kung ganito lang ang dala ko. Para po sa inyo, prutas at bulaklak mula sa baryo namin. Salamat. Mabuti at nakarating ka. Sabi ni Don Miguel, ngunit malamig ang tono. Habang pumapasok siya sa gardin, naririnig pa rin niya ang mga mahihinang tawa at bulungan. Ang ilan ay tumatawa sa bisikleta. Ang iba na may nagtataka kung bakit may ganitong klaseng bisita sa isang reunyon na puro negosyante at profesional. Ngunit si Isabel halatang kinakabahan at nahihiya sa mga kamag-anak niya. Pasensya ka na ha. Hindi sila sanay sa ganitong simpleng sitwasyon. Pabulong na sabi ni Isabel kay Rico. Ayos lang. Hindi naman ako nandito para ipahiya ka. Gusto ko lang makilala sila at ipakita na totoo ako sa iyo. Sa bawat sandali, mas nararamdaman ni Rico ang agwat ng mundo nila ni Isabel. Pero sa puso niya, alam niyang hindi pera ang batayan ng respeto. Habang kumakain ang lahat sa mahabang mesa, tahimik lang si Rico. Hindi siya sanay sa mga silverware at wine glass, pero pinipilit niyang sumabay. O Rico, kumakain ka ba ng steak? Baka gusto mo. Tawagin ko si Manong para hiwaan ka ng para sa'yo. Sabi ni Romy na may halong biro pero pang mamaliit. Hindi na po. Marunong naman po ako humawak ng kutsilyo. Sanay din po ako maghiwa sa trabaho. Tumawa ang ilan, pero may kakaibang lungkot sa mga mata ni Isabel. Hindi dahil naiya siya sa nobyo niya, kundi dahil napagtanto niyang napaka-harsh ng mundong ginagalawan niya. Sa dulo ng gabi, habang nagkakasayahan ang lahat, lumabas si Rico sa hardin. Kinuha niya ang bisikleta at umupo sa tabi nito. Bakit nga ba ako nandito? Para patunayan bang kaya ko ring makihalubilo sa kanila? Hindi para ipakita kung kaya ko magmahal kahit hindi pantay ang buhay namin. Bulong ni Rico sa kanyang sarili. Sa di kalayuan, pinanood siya ni Isabel. Nilapitan niya ito at marahang humawak sa balikat ng binata. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad, pero proud ako sa iyo, Rico. Hindi mo pinaramdam na maliit ka. Hindi naman ako maliit, Isabel. Iba lang ang daan ko. Pero pareho rin ang patutunguhan. At sa gabing iyon, habang kumikislap ang mga ilaw ng mansyon, may isang simpleng bisikleta sa tabi ng gate. Simbolo ng isang pusong totoo sa gitna ng karangyaan.
Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil sa susunod na araw, ang pangalan na Rico ay muling babanggitin. Hindi bilang bisikletang naliligaw, kundi bilang lalaking nagpatunay na ang dangal ay hindi nasusukat sa yaman. Kinabukasan, matapos ang reunion, kumalat sa social media ang ilang litrato ng okasyon. May isa roon nakuha ni Tita Bibian, si Rico. Nakaupo sa hardin habang nasa tabi ang kanyang bisikleta. At sa caption, "Kakaiba talaga ngayon, may bisita kaming dumating sakay ng bisikleta. Cute no?" Ang post ay sinabayan ng emojis at mga tawang reaksyon mula sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga Monteverde. Sa umpisa, parang biro lang. Pero habang lumilipas ang oras, dumami ang shares at comments. "Delivery boy sa reunion? Siguro lalamog ni Isabel yan ah. Goals, rich girl, poor boy," sabi sa ilang komento. Ang mga salitang iyon, tila maliliit lang sa iba. Pero kay Rico, parang mga karayom na tumutusok sa loob. "Tol, alam mo ba? Nag-viral daw yung picture ko kahapon. May nagsesend sa akin sa Facebook." "Pre, hindi maganda mga comment. Parang ginagawang katatawanan." Sanay naman akong pagtawanan. Pero minsan, kahit gaano kakalakas, may tama pa rin pag dignidad mo ng tinatapakan. Tahimik lang si Rico pagkatapos. Kinuha niya ang bisikleta, nilinis ito at parang sinasabing, "Hindi ako mahihiya sa kung anong meron ako." Bakit nila pinagtatawanan si Rico? Hindi naman siya masamang tao, sabi ni Isabel. "Isabel, hindi mo kasalanan. Pero sana maintindihan mo, hindi lahat ng tao matutong tumanggap ng simpleng bagay. Alam mo naman ang mundo natin, image ang puhunan." Malamig na tono ni Tita Bibian. "Kung image lang ang puhunan, ibig sabihin, peke ang mundo ninyo, tita." Sa unang pagkakataon, lumaban si Isabel. Hindi dahil galit siya sa pamilya niya, kundi dahil gusto niyang ipaglaban ang taong minamaliit nila. Kinagabihan, pumunta si Isabel sa talyer ni Rico. "Isabel, gabi na. Di ba delikado ka rito?" "Hindi ko kaya matulog nang hindi ko nasasabi to, Rico. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam na may kukuha ng picture mo. Hindi ko alam na gagamitin nila yun para pagtawanan ka." Ay, hindi mo kailangang humingi ng tawad, Isabel. Alam kong hindi mo sinasadya. Pero siguro, ito yung realidad. Nasa mata ng iba, mas mahalaga pa rin ang sasakyan kaysa sa tao. Pero Rico, hindi sila magdidesisyon kung sino ka. Hindi sila ang nagmahal sa'yo. Ako! Tumahimik si Rico. Sa loob ng talyer, tanging tunog lang ng mga kuliglig at mahinang hangin ang maririnig. Lumapit si Isabel at marahang hinawakan ng mga kamay ng binata. Magaspang, may kalyo, pero may init ng katapatan. "Salamat, Isabel. Pero hindi sapat na ako lang ang nakakaintindi. Dapat pati yung mga katulad nila. Makita nila kung gaano kalalim ang halaga ng simpleng tao." Samantala kinabukasan, lumabas si Rico ng bahay ng may daladalang karton. Nakasulat, libreng ayos ng bisikleta at motor para sa mga delivery rider. Inilagay niya ito sa tapat ng simbahan at sa loob lamang ng ilang oras, dumagsa ang mga tao. Mga riders, estudyante at magulang. Lahat tuwang-tuwa. Isang mamamahayag ang napadaan at kinuhanan siya ng litrato. At sa post nito sa social media, nakasulat, "Si Rico, mekanikong may gininto ang puso, habang iba ay namimintas sa mga sakay ng bisikleta. Siya naman ang dahilan kung bakit umaandar ang ilan sa atin araw-araw." Sa bahay ng Monteverde, nakaupo si Don Miguel habang hawak ang cellphone. Binasa niya ang article, tahimik lang. Hindi siya nagsalita, pero sa kanyang mukha may halong hiya at pagkamangha. "Siya pala yung tinawanan namin. Siya pala yung tumutulong sa mga rider na di man lang namin napapansin.
Kasi naman, kala ko simpleng lalaki lang. Hindi ko alam na ganun kabuti pala. Minsan, hindi kailangan ng malaking bahay para maging dakila. Minsan, sapat na ang simpleng bisikleta. Basta dala mo ang puso at malasakit sa kapwa. At sa gitna ng mga tawanan noon, may unti-unting lumalabas na katotohanan na hindi kayamanan ng sukatan ng pagkatao, kundi kung paano ka tumingin sa iba. Kung minsan, nakakaya maging bahagi ng mundong puro porma. Pero salamat kay Rico. Natutunan kong hindi mo kailangan mamukhang mayaman para maging mayaman sa puso. Uwi ka ni Isabel sa kanyang sarili. Habang sumisikat ang araw, makikita si Rico na nakasakay ulit sa kanyang bisikleta. Pawisan, pero masaya. Hindi niya kailangan ng sasakyan para marating ang mga pangarap niya. Dahil bawat ikot ng gulong ng bisikleta ay isang paalala na kahit simpleng tao, kaya mag-iwan ng marka sa mundo. Mula nang kumalat ang post tungkol kay Rico, tahimik ang bahay ng mga Monteverde. Wala na mga halakhakan, wala na ring mga post ni Tita Bibian sa social media. Salip, puro tanong at pag-iwas ang maririnig sa dining table. Hindi ko akalain na ganun kabuti yung lalaki. Habang tayo, tumatawa lang sa kanya. Pa, hindi pa naman huli para humingi ng tawad. Teka, bago tayo magdrama, gusto ko lang linawin ha. Hindi ko naman siya nilait. Nagbiro lang ako. Di ko alam na ganong kalalim ang dating. Ngunit sa loob ni Don Miguel, may bumabalik na mga alaala. Mga eksenang ayaw na niyang maalala. Mga taong tingnan niya noon ng mababa, pero sa bandang huli, sila palang tumulong sa kanya. Samantala, bumalik tayo sa nakaraan. 20 taon na ang nakalipas. Si Don Miguel noon ay simpleng karpintero. May lumapit sa kanya noon. Isang lalaking nagngangalang Mang Cardo, mekaniko sa lumang talyer. Tinulungan siya nitong magtayo ng maliit na furniture shop at tinuruan ng disiplina at sipag. Pero nang yumaman na si Don Miguel, nakalimutan niya ang lahat. Ang simpleng buhay, ang mga taong tumulong sa kanya. Ang pinakamasakit pa, si Mang Cardo, na siya palang ama ni Rico. Isang gabi, hindi mapakali si Don Miguel. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang flashlight at jacket. Sumakay siya sa kotse at tinakandaan papunta sa baryo ng San Pedro. Pagdating niya roon, huminto siya sa labas ng maliit na talyer. Tahimik, nakasara, pero may ilaw sa loob. Rica! Katok ni Don Miguel. Sir, kayo po? Gulat na tanong ni Rico. Rica, gusto ko sanang makausap ka tungkol sa tatay mo. Kay Papa? Matagal na siyang wala, sir. Namatay siya 5 taon nang nakakalipas. Alam ko. Kilala ko siya, Rico. Si Mang Cardo. Siyang tumulong sa akin noong wala pa ako. Siyang nagturo sa akin kung paano maging disente. Kahit simpleng tao lang. Ano po? Si Papa? Kilala mo pala? Napatahimik si Don Miguel. Tumingin siya sa paligid ng talyera. May mga lumang gamit, mga tornilyo at isang frame ng lumang litrato. Larawan ni Mang Cardo. Nakangiti, may hawak na bisikleta. Ay, ganyan ko lang na-realize. Ikaw palang anak ng taong pinasalamatan ko sa puso ko. Pero hindi ko man lang nabigyan ng respeto noon. Siguro po, kaya ako piniling magbisikleta. Kasi sa amin, yun ang paraan ng tatay ko para marating ang mga nangangailangan. Abang kayo po, tumigil sa paglalakad papunta sa mga simpleng tao. Hindi nakasagot si Don Miguel. Ang bawat salita ni Rico ay parang salamin ng katotohanan. Masakit, pero totoo. Rico, kung pwede ko lang baguhin ang lahat, gusto ko makabawi.
Sa'yo, sa tatay mo, at sa sarili ko. Hindi nyo kailangan baguhin ang nakaraan po, sir. Pero pwede nyo pong baguhin ang pananaw ninyo sa mga tao. Kinabukasan, gumawa ng desisyon si Don Miguel. Tinawag niya ang pamilya at mga kamag-anak. Simula ngayon, gusto kong suportahan ang proyekto ni Rico. Magdodonate ang kumpanya natin ng mga spare parts at tools para sa mga mekaniko sa barangay. At bukas, pupunta tayo sa kanya para personal na humingi ng tawad. Ha! Tayo mismo! Sa baryo! Don Miguel, baka mabasa ng media! Gulat na sabi ni Vivian. Mas mabuting mabasa ng media na marunong tayong tumanggap ng pagkakamali kaysa magpanggap na tama palagi. Tahimik ang lahat, pero sa loob ng puso ni Isabel may kakaibang saya. Hindi dahil lang pinagtanggol ang nobyo niya, kundi dahil unti-unti nang nagigising ang pamilya niya sa realidad. Kinabukasan, dumating ang mga Monteverde. Hindi sa SUV, kundi sa isang van na puno ng mga tools at bisikleta. Pagdating nila, nagulat ang mga taga-baryo. Si Don Miguel, dating tinitingala bilang sosyal na negosyante, ngayon ay nakasuot ng simpleng polo at maong. Lumapit siya kay Rico. Rico, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nasabi, sa lahat ng mga tawa, sa lahat ng pagtingin namin ng mababa. Sir, tinatanggap ko po. Wala naman akong galit sa puso ko. Masaya akong makita kayong bumaba. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa tunay na kababaang loob po ninyo. At sa unang pagkakataon, nagtulungan ang mga Monteverde at mga taga-baryo. Ang mga mayayaman, nag-abot ng kagamitan. Ang mga mekaniko, nagturo sa kanila kung paano mag-ayos ng bisikleta. Sa gitna ng tawanan at pagkakaisa, muling umikot ang gulong ng bisikleta ni Rico. Hindi na bilang simbolo ng kahirapan, kundi ng pagbabago. Minsan, kailangan mong ilantad ang katotohanan para magising ang mga pusong natutulog sa karangyaan. At kung minsan, kailangan ng isang bisikleta para turuang muli maglakad sa lupa. Wika ni Isabel sa kanyang sarili habang nakatingin siya kay Rico. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil sa likod ng ngiti ng pagbabago, may paparating na pagsubok na susubok sa katapatan ni Rico at sa sinseridad ng mga Monteverde. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagkakabati ni Don Miguel at Rico. Ang balita tungkol sa pagtutulungan ng Monteverde at ng mga mekaniko ng San Pedro ay kumalat online. Pero hindi lahat ay natuwa. Habang maraming netizens ang humanga sa pagbabago ni Don Miguel, mayroon ding mga mapangusga. Show off lang yan, puro PR. Siyempre, para mapagtakpan yung ginawa nila kay Rico. Fake humility. Ilang sabi sa komento. Minsan, kahit gusto mong magbago, hindi pa rin naniniwala ang mundo. At doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Sir, dumating po yung reporter ng Channel 5. Gusto raw kayong makapanayam tungkol sa bicycle project nyo. Sabi ng sekretary ni Don Miguel. Sabihin mong tatanggapin ko. Pero gusto kong kasama si Rico sa interview. Pagdating ng reporter, nagsimula ang interview. Ang mga kamera nakatutok kina Don Miguel at Rico. Sir Miguel, maraming humahanga sa inyo ngayon dahil sa pagtulong nyo sa mga mekaniko at delivery riders. Pero may ilan ding nagsasabing ginagawa nyo lang ito para sa publicity. Anong masasabi nyo doon? Kung publicity ang hanap ko, mas madali sanang manahimik. Pero pinili kong humarap. Kasi gusto kong marinig ng mga tao na walang masamang magkamali. Basta marunong kang itama. Rico, ikaw naman, hindi ka ba nagduda na baka ginamit ka lang ng pamilya ni Isabel para bumango ang pangalan nila? Kung ginagamit man nila ako, sana mas marami pa silang magamit na katulad ko. Kasi,
Kung ang paggamit ay para makatulong sa iba, mas pipiliin kong magamit kaysa manahimik. Tahimik ang estudyo. Ang sagot ni Rico ay tumama sa lahat ng nakikinig. Hindi ito scripted. Hindi ito pa-impress, kundi totoo. Samantala, sa bahay ng Monteverde. Rico, alam mo bang may mga galit pa rin sa tatay ko? May mga naglalabas ng lumang issue online. Pinipintasan nila yung proyekto ninyo. Normal lang yan, Isabel. Ang pagbabago, hindi agad tinatanggap. Ang mahalaga, hindi tayo bumibitaw. Ngunit may isang tao sa pamilya na hindi pa rin ganap na nagbago. Si Tita Bibian. Tahimik siyang nagmamasid. Ngunit sa likod ng ngiti, may inggit at pride. Lahat na lang umiikot kay Rico. Dati siya lang ang pinagtatawanan. Ngayon, parang siya na ang bida. Pero hanggang kailan? Bulong ni Bibian sa sarili. At dumating nga ang araw na tinakot ang pagbabago. Isang maling balita ang kumalat online. Monteverde Project nasangkot sa korupsyon at overpricing. Ang headline, sinabayan ng edited pictures at fake documents. Kumalat ito sa Facebook at TikTok. At sa loob ng ilang oras, trending na. Rico, tingnan mo to. Fake news. Pero lahat naniniwala. Kalma lang. Isa, alam natin ang totoo. Hayaan mong mag-ingay sila. Sa uli, kung sino ang totoo, siya ang tatagal. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Na-freeze ang ilang proyekto ng kumpanya. May mga empleyadong natanggal pansamantala. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Don Miguel kung gaano kahirap maging hinuhusgahan. Ganito pala yung feeling. Yung kahit anong linaw ng konsensya mo, dudungisan pa rin ng iba. Sir, huwag kayong sumuko. Naranasan ko yan dati. Yung pagtawanan, husgahan, maliitin. Pero kung alam mong tama ang ginagawa mo, walang paninira ang makakabura niyan. Yun ang sandaling naaalala ni Don Miguel kung bakit siya humanga sa binatang ito. Sa kabila ng lahat ng sakit at panghusga, si Rico pa rin ang kalmado, ang tapat at ang buo. Samantala, sa kabilang banda naman, isang linggo matapos ang fake news, lumabas ang imbestigasyon. Napatunayan na peke ang mga dokumento at ang pinagmulan ng post, isang fake account na konektado sa dating VR team ng kumpanya. Isa sa mga miyembro, walang iba kundi ang pamangkin ni Tita Bibian. Bibian, bakit mo hinayaang mangyari to? Pamilya tayo, hindi dapat ganito. Ayoko lang kasing maramdaman na nawawala na ako sa larawan, na parang si Rico na lang ang mahalaga. Tita, hindi ka nawala. Pero ikaw mismo ang lumayo. Ang kababaang loob, hindi binababa ang pagkatao mo. Binubuksan lang ang puso mo. Sabad ni Isabel. Dahil doon ay napatahimik si Tita Bibian. At sa unang pagkakataon, nakita nila itong umiyak ng totoo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagsisisi. Ilang araw matapos ang gulo, nagdaos ng simpleng pagtitipon ng mga Monteverde at mga taga-baryo. Walang mamahaling dekorasyon, walang press. Simpleng salo-salo lang sa labas ng simbahan. Ang pagbabago, hindi madali. Kasi hindi mo lang nilalabanan ng maling gawain. Nilalabanan mo rin yung sarili mong pride. Pero kung kaya mong umamin, kaya mo ring magsimula ulit. Wika ni Rico sa gitna ng crowd. Tama ka, Rico. At ngayon, alam ko na, mas mabigat pala ang bisikleta ng kababaang loob kaysa sa kotse ng kayabangan. Tumawa ang lahat. Ngunit higit sa lahat, ramdam nila na hindi iyon tawa ng pangmamaliit, kundi tawa ng pangunawa. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagkaisa ang mayaman at mahirap. Nagkapantay-pantay, hindi sa yaman, kundi sa respeto. Ang tunay na pagsubok ng pagbabago ay hindi kung paano ka pinupuri,
kundi kung paano ka tumatayo sa gitna ng paninira. At si Rico, tinuruan niya kaming tumayo nang hindi kailangan tapakan ng iba. Wika na Isabel sa kanyang sarili. Habang papalubog ang araw, muling sumakay si Rico sa kanyang bisikleta. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasabay niyang nagbibisikleta si Don Miguel at ilang kabataan mula sa baryo. At sa dulo ng kalsada, si Isabel. Nakangiti, bitbit ang pag-asang may bagong bukas para sa kanilang lahat. Lumipas ang 3 buwan mula nang magtagpo muli sina Rico at Isabel sa ospital. Sa mga panahon iyon, unti-unting naghilom ang sugat ni Don Miguel. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Habang nagpapagaling, madalas niyang kausap si Rico. At doon niya nakita ang pagkatao ng binata. Tapat, marangal, at may malasakit sa kapwa. Alam mo Rico, matagal kong inisip na pera at negosyong sukatan ng tagumpay. Pero ikaw, sa simpleng buhay mo, parang mas payapa ka kaysa sa akin. Siguro po kasi hindi ko kailangan patunayan kung gaano ko kayaman. Sir, mas masarap mabuhay kapag alam mong may respeto ka, kahit wala kang pera. Ngumiti si Don Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata ni Rico ang bagay na hindi niya nakakuha sa buong buhay niya. Ang kapanatagan. Makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon ang mga Monteverde na magdaos ng simpleng salo-salo bilang pasasalamat sa paggaling ng kanilang padre de pamilya. Pero kakaiba ang tono ngayon. Hindi marangya, hindi pagranda. Sa halip na catering, may lutong bahay. Sa halip na mga imported na alak, may malamig na salabat at kape. At sa gitna ng lahat, dumating si Rico. Nakaputing polo, malinis, pero dala pa rin ang kanyang bisikleta. Ngayon, hindi na siya pinagtatawanan. Sa halip, sinalubong siya ng mga ngiti. Rico, akala ko hindi ka na darating. Masayang sabi ni Isabel. Bakit naman hindi? Sabi mo, gusto mo makasama ko ang pamilya mo. At may dala akong prutas gaya ng dati. Ay nako, Rico, pasensya na ha. Dati akala namin isa ka lang tagahatid. Pero mukhang ikaw palang nagatid sa amin ng magandang aral. Tumawa ang lahat. Hindi dahil may pinagtatawanan, kundi dahil may nabuksang puso. Mga anak, mga pamangkin, ngayong gabi, gusto kong magpasalamat. Una sa Diyos, dahil binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Pangalawa, sa isang binatang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman. Tumingin siya kay Rico. Rico, salamat. Hindi mo man alam, pero dahil sa'yo, nakita ko kung gaano ako naging bulag sa sobrang hangad kong mapanatili ang pangalan ng Monteverde. Nakalimutan kong ang tunay na halaga ay hindi sa apelyido, kundi sa pagkatao. Sir, wala pong anuman. Ang importante po, nagkaunawaan tayo. Wala naman pong maliit o malaking tao. Pare-pareho lang tayong may puso. Napapalakpak ang lahat. Si Isabel, di mapigilan ang luha. Sa likod ng mga ngiti, naroon ang pag-asa. Pag-asang kahit magkaiba ang mundo nila, pwede silang magtagpo sa gitna. Rico, alam mo bang dati, ang iniisip ko lang ay magandang buhay. Basta may pera, kotse, at mansyon. Pero nang dumating ka, napagtanto kong hindi pala yun ang sukatan ng saya. Ang mahalaga, may taong nakakaintindi, nagmamahal, at marunong magpatawad. Uwi ka na Isabel. Hindi ko naman gustong baguhin ka Isabel. Ang gusto ko lang, makita mo na hindi mo kailangang ikahiya kung saan gagaling o kung sino ang kasama mo. Ang mahalaga, pareho tayong marunong tumingin sa tao, hindi sa antas ng buhay. Sa sandaling iyon, magkahawak kamay silang naglakad papunta sa gate kung saan minsang tumigil ang bisikleta ni Rico. Doon nagsimula ang lahat at doon rin natapos ang pagitan. Lumipas ang panahon,
Si Rico ay nagpatuloy bilang mekaniko, ngunit pinalawak niya ang kanyang maliit na talyer. Tinulungan siya ni Don Miguel, hindi bilang pabor, kundi bilang pagkilala sa kanyang sipag at disiplina. Tinawag nila ang shop na Monteverde Enrico Motors, simbolo ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Minsan, kailangan nating makita ang sarili natin sa simpleng tao para maunawaan kung gaano kalaki ang ating pagkukulang. Si Rico, hindi siya mayaman sa pera, pero mayaman siya sa dangal, sa respeto, at sa puso. Wika ni Isabel. At habang umaandar ang bisikleta ni Rico palabas ng shop, sakay si Isabel. Sabay silang tumatawa. Sa daang dati puno ng panghusga, ngayon ay daang puno ng pag-asa. Sa uli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang pera mo, kundi kung gaano karami ang puso mong handang magmahal at umunawa. Ang bisikleta, kahit simple, umaandar basta may hangin sa gulong. Ang buhay naman, basta may pag-asa at pagmamahal, tuloy ang takbo. Wika ni Rico sa kanyang sarili. At sa uling pagpedal ng bisikleta ni Rico, tila narinig ng lahat ang musika ng tagumpay. Hindi ng karangyaan, kundi ng kababaang loob. Kayo, ano pang masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.